Hello mga ka-sweets! Ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng aking pang-icing sa cake. Ang gamit ko pala ay whipped. 500 grams lang talaga yung lagi kong binibili na whipped para hindi na ako naghahati. Dati 1 kilo yung binibili ko. Konting cake lang naman ang lalagyan ko ng icing kaya hinahati ko. Katulad niyan, 2 bento cake lang naman ang lalagyan ko ng icing. Pero binit ko na tong 500 grams kasi baka may cake pa naman din ako nalalagyan sa susunod. Ganyan pala akong gumawa ng aking icing. Ginagamit ko muna ay paddle attachment para sigurado talaga ako na matatanggal lahat ng mga paste bago ko siya lagyan ng water. Kasi pag paddle, pag yung wire whip agad yung gagamitin ko, mas mahirap matanggal yung mga singit-singit, may mga sumisingit na paste. Kaya ginagawa ko talaga paddle attachment muna and then talagang 3 to 4 times ko talagang ini-scrape yung mga gilid, yung ilalim para sigurado talaga na ma-whip ko lahat yung mga paste ng whippet. Ganyan yung mas magandang gawin, 2 spatula ang gagamitin para sigurado din na yung isang spatula na pinang-i-scrape natin ay may natitira din kasi na mga paste doon na hindi nagiging whipped cream. Kaya ginagawa ko, ini-scrape ko rin ulit siya ng isang spatula pa para talagang sigurado na hindi magkakaroon ng aftertaste yung ating whippet. Kasi talagang pag hindi mo na-whip lahat yan, nilagyan mo na agad siya ng water pero meron pang natitira na paste na hindi pa nagiging whipped cream, ay talagang magkakaroon talaga yan ng aftertaste. Kaya ayan no, katulad niyan no, nakailang bit na yan pero talagang meron pa siyang natitirang paste na hindi pa talaga siya totally na nagiging white. Napakasarap nitong whippet, basta tama talaga yung yung process na paggawa ninyo. Talagang wala talaga siyang aftertaste and napakasarap niya talaga kasi mismong ako dati hindi ko yan gusto talaga, hindi ko kinakain dahil nga hindi ko type yung lasa niya. Kaya nagpalit ako ng ibang icing noon, pero nung natutunan ko na siyang gawin ng tama, talagang naging favorite ko na rin yan. Talagang pag kumakain ako ng cake, gusto ko whippet din yung icing na inilalagay ko sa cake ko. Inaangat-angat ko dyan yung aking bowl para sigurado hanggang ilalim ay nabibit siya ng mixer. And then i-scrape ko nga na naman ulit siya. Talagang grabe talaga ako mag-scrape. Hindi sa paste pa lang 3 to 4 times. Then pagka nalagyan ko na talaga siya ng water, 3 to 4 times din yung pag-scrape ko dyan. Talagang mini-make sure ko talaga na wala talagang natitira na paste talaga at lahat talaga ay nabibit ng maayos ng mixer. Talagang tiyaga lang para sigurado talaga na maging masarap yung icing natin. Sa 500 grams pala na whippet, 170 grams ng cold water yung nilalagay ko. Hindi ko sinusunod yung nakalagay dyan na water. Ang nakalagay kasi dyan sa niya ay 250 grams. So dati ginagawa ko yon masyadong runny. So ginawa kong 200, medyo malambot pa din, hindi pa rin ako talaga kontento. Ginawa kong 190, ginawa kong 180, hanggang sa 170 ako, talagang nakontento ako talaga sa kanyang consistency. Sobrang stable talaga siya sa 170 grams na water, promise, try nyo. Sa 500 grams, 180 grams of water, sobrang stable talaga. Makikita nyo dyan na talagang kinuha ko na sa spatula yung whipping cream and talagang tinaktak-tak ko talaga siyang ganun, hindi talaga siya nahulog. Ganun siya ka-stable talaga. Hinabahan ko talaga yung video, hindi ako masyadong nag-cut dito kasi gusto ko makita nyo talaga yung tamang proseso ng paggawa ng whippet para hindi nga magkaroon ng aftertaste. And makikita nyo naman talaga kung ilang beses kung tinanggal talaga yung bowl sa mixer para talagang ma-scrape ko ng maayos yung aking mixing bowl sa mga gilid, sa ilalim. And so ayan, tapos na nga ang ating whippet and tignan nyo naman kung gaano siya ka-stable, diba? Sobrang stable talaga. Ayan, kukuha ko ng konti, titatak-tak-tak ko, talagang hindi siya natapon.